Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Miata Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, our devotion talks about kill sin or it will kill you. And our scripture is all about Mark chapter 7 verse 14 to 23. NIV version. Again, Jesus called to the crowd to him and said, "Listen to me, everyone, and understand this. Nothing outside a person can defile them by going into them. Rather, it is what comes out of a person that defiles them." After he had left the crowd and entered the house, his disciples asked him how ab- asked him about this parable. "Are you so dull?" he asked. "Don't you see that nothing that enters a person from the outside can defile them? For it doesn't go into their heart but into their stomach, and then out of the body." In saying this, Jesus declared all foods clean. He went on, "What comes out of a person is what defiles them. For it is for from within, out of a person's heart, the devil thoughts come: sexual immorality, theft, murder, adultery, greed, malice, deceit, lewdness, envy, slander, arrogance, and folly. All these evils come from inside and defile a person." So, tungkol saan nga ba tong verse na ito? So, yung verse na ito is nanggaling sa Mark chapter 7 verse 14 to 23. Kumbaga, ito yung naglalaman ng mga turo ni Jesus tungkol sa tunay na pinagmumulan ng kasalanan. So, pinalawak dito ni Jesus ang pag-unawa ng mga tao sa kasalanan na hindi ito nagmula sa mga bagay na pumapasok sa katawan, kundi mula sa loob, mula sa puso ng tao. Sinabi rin dito ni Jesus na ang mga masasamang bagay na lumalabas mula sa puso gaya ng masamang pag-iisip, pangangalunya at iba pang kasalanan ang isang nagpaparumi sa tao. So, pinapakita rin dito na ang ugat ng kasalanan ay hindi sa loob, kundi nasa labas. So, binibigyang diin dito ni Jesus na ang espiritual na karumihan ay hindi dahil sa mga panlabas na bagay, kundi tulad ng pagkain o iba pang bagay, kundi dahil sa kasamaan ng puso ng tao. So, ito ay nagpapakita na ang tunay na paglilinis ay nagmula sa loob, sa pagbabago sa puso at isip at hindi lamang sa panlabas na ritual o gawa. So, dadako naman po tayo sa ating teaching. So, yung first teaching natin is the heart is a mega factory of sin. So, dito, at ang talinghaga ni Jesus ay dito kasi nagpapakita tayo ng ah, nag, ng kasalanan na hindi mula sa panlabas na impluwensya, kundi mula sa loob ng ating puso. So, yung puso kasi natin ay tulad ng isang mega pabrika ng kasalanan. Kumbaga, dito nagmumula ang mga masasamang pag-iisip at gawa. So, yung mga kasalanang tulad ng pagnanakaw, pagpatay, pangangalunya, at kasakiman ay lahat nagsisimula sa ating mga puso. So, pinapakita nito ang kalaliman ng ating makasalanang kalikasan at ang pangangailangan ng pagbabago mula sa puso. So, dadako naman po tayo sa ating second teaching, which is we cannot blame others for our own sin. So, dito, malinaw na sinasabi ni Jesus na ang kasalanan ay hindi dahil sa panlabas na mga bagay na pumapasok sa atin, kundi dahil sa ating sariling desisyon at pagnanasa. Kumbaga, hindi natin dapat or hindi natin maaaring isisi ang ating kasalanan sa ibang tao o sitwasyon o sa mga sitwasyon na ating kinakasadlakan. Kasi ang kasalanan ay personal na responsibilidad na kailangan nating harapin at aminin. Kumbaga, ito ay isang mahalagang aspeto ng ating pananampalataya na maunawaan natin ang ating sariling kahinaan at pangangailangan ng kaligtasan. So, last teaching is God hold us responsible for our own sin. So, yung katuruan ni Jesus ay nagbibigay din sa atin na tayo ay personal na mananagot sa harap ng Diyos para sa ating mga kasalanan. Kumbaga, hindi natin maaaring takasan ang pananagutan sa ating mga aksyon dahil ang Diyos ang nakakaalam ng ating mga puso at
naghahanap ng tunay na pagsisisi at pagbabago mula sa atin. So sa huli, ang bawat isa sa atin ay haharap sa paghuhukom ng Diyos at magbibigay ng ulat sa ating mga buhay, kaya't mahalaga na tayo ay maging tapat at mapagkumbaba sa pagharap sa ating mga kasalanan. So, dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is do not let the seed of sin germinate, take root, and grow. So, yung kasalanan kasi natin ay nagsisimula sa isang maliit na binhi ng pagnanasa at masamang pag-iisip. So, kapag ito ay hindi agad pinutol at ito ay lalago o lumalago at nagiging mas malaking problema. So, yung isang maliit na kasalanan na hindi agad hinaharap ay maaaring mag-ugat sa ating puso at magdulot ng mas malaking pinsala. So kaya binibigyan tayo ng option na dapat mahalaga na hindi natin pabayaan ang kasalanan na magpatuloy at mag-ugat sa ating mga buhay, sa halip agad natin itong harapin at putulin sa ugat. So, next application is kill sin before it kills you. So, alam naman natin ang kasalanan ay parang isang cancer or sakit na unti-unting sumisira sa ating espiritual na kalusugan. So, kapag hinayaan natin na ito'y magpatuloy, ito ay magdudulot ng pagkawasak sa ating relasyon sa Diyos at sa ibang tao. So, kailangan nating i-apply or kailangan nating itong labanan ng buong lakas at determinasyon, sapagkat kung hindi, ang kasalanan ang papatay sa ating espiritual. So, yung paglaban sa kasalanan ay isang patuloy na pakikibaka, ngunit ito ay posible na makatulong sa banal na espiritu sa pamamagitan ng ating pagsunod sa salita ng Diyos. So, dadako naman po tayo sa last application, which is depend on the power of the Holy Spirit. So, dapat sa ating sariling kakayahan, kasi hindi natin kayang labanan ang kasalanan. Kaya kailangan natin ng kapangyarihan ng banal na espiritu upang magtagumpay sa laban na ito or dito. So, ang Espiritu Santo kasi ang nagbibigay sa atin ng lakas, karunungan at gabay upang malampasan ang mga tukso at maitaguyod ang kabanalan sa ating buhay. So, yung bawat araw kasi ay kailangan nating hilingin ang tulong ng Espiritu Santo at maging sensitibo sa kanyang paggabay. So, sa pamamagitan ng Espiritu Santo, tayo ay mapapalakas at magtatagumpay sa lahat ng laban sa kasalanan. So, dadako na tayo sa ating last part, which is discussion. So, our discussion is all about how do Jesus' teaching about sin help us to take responsibility. So, para sa akin, ang mga katuruan ni Jesus tungkol sa kasalanan ay nagpapakita ng ating kahalagan ng personal na pananagutan, tulad ng sinabi ko sa ating application. So, pinapakita dito ni Jesus na ang kasalanan ay nagmula sa ating mga puso at hindi sa palabas sa mga bagay. Kumbaga, tinuturo sa atin na ang tunay na pagbabago ay nagmumula sa ating loob sa pamagitan ng pagbabago ng ating pagnanasa at intensyon. So, yung pagkilala sa ating sariling kasalanan ay unang hakbang sa pagsisisi at pagtanggap ng kapatawaran mula sa Diyos. So, yung pag-unawa na tayo ay mananagot sa ating sariling mga kasalanan ay nagdudulot ng kababaang loob at pagnanais na magbago. Sa halip nasisihin ng ibang tao o sa mga sitwasyon sa ating paligid, tinuturuan tayo ni Jesus na tumingin sa ating mga puso at aminin ang ating pagkakamali. Excuse me? So, sa ganitong paraan kasi or ganitong pananaw ay mahalaga sa pagpapanatili ng ating relasyon sa Diyos at sa ibang tao. Dahil dito ay nagpapakita tayo ng ating tunay na hangarin na maging matuwid sa harap ng Diyos. And lastly, ang mga katuruan ni Jesus ay magbibigay sa atin ng lakas ng loob na humingi ng tulong mula sa Diyos. So, yung pagkilala na tayo ay makasalanan at nangangailangan ng kapatawaran ay nagdudulot ng mas malalim na pag-asa at pananampalataya sa biyaya ng Diyos. So, sa pamamagitan ng banal na espiritu, tayo ay nagkakaroon ng kapangyarihan na labanan ang kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng ating mahal na Diyos. Thank you po.